Hello. Hello. Praise the Lord. Magandang umaga po no sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoon sa araw na ito. Tunay po na napakasarap po no na tayo po ay sama-samang nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Alam niyo po, ang mga tao po no, tayong mga tao ay nilikha ng Diyos para sumamba sa Kanya. Ano? Nilikha tayo ng Diyos para magbigay ng papuri, ng parangal sa ating Panginoon. At yan po yung nawala nung magkasala yung tao. Bakit? Kasi nga po, yung tao, iba na yung sinasamba. Hindi na ang Diyos. Di ba? Nung nakinig po yung si Eva at saka si Adan sa kay Satanas, tumalikod yung tao, tapos yung tao namuhay na lang sa kanyang sarili. Hindi na siya namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tapos yung mga tao nagkanya-kanya na, At ginawa na lang natin yung ating mga gusto. Tapos ang sinasamba na natin ay hindi na ang Diyos, kundi yung ibang mga Diyos na. Kaya yung tao po, mga kapatid, ay bagaman ganun yung nangyari, ang Panginoon ay gumawa pa rin ng paraan para tayo po ay kanyang abutin. Kaya nga doon sa ating inawit kanina, di ba, na yung pag-ibig ng Diyos, ay mas mataas pa kaysa sa langit. Mas malapad pa, kaysa doon sa ating mga iniisip, o pinapangarap kaya, at mas malalim pa, yung pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, di ba minsan tayong mga tao nakakaramdam ng wala na yatang umiibig sa akin. Wala na yatang nagmamahal sa akin. Di ba minsan gano'n, Kaya kung ano-ano yung naiisip natin tuloy, sa ating buhay. Minsan yung iba dahil nga sa gano'n ang pakiramdam niya, wala na nagmamalasakit sa akin. Wala na nagmamahal sa akin. Parang wala nang pakialam yung mga tao sa akin. Sa totoo lang mga kapatid, ang ating Panginoon naririyan. Iniibig niya pa po tayo, sabi ng Biblia, ng walang hanggang pag-ibig. Pero yung pag-ibig ng mga tao, di ba, merong hangganan. Minsan, iniibig lang tayo pag may pakinabang. Di ba? Yung I love you because, ang bait mo, you're beautiful, gano'n, you're handsome. Si Lord, hindi. I love you in spite. Ganun lang, Lord, yung pag-ibig ng Lord. Sa kabila ng tayo maraming mga pagkukulang, kasalanan, kasamaan, sa kabila ng tayo po mga hindi tapat, yung pag-ibig ng Diyos ay nananatili po yan. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka paparusahan ng Diyos. Kasi ang Diyos, rin yan makatarungan. Kaya nga po ang gusto ng Panginoon, ibigin din natin siya. Di ba? Mahal ba natin si Lord? Ay, sana, Totoo po yan. Bago ang lahat, ako lamang po ang luma. Ay! Wine-welcome pala natin, itong mga kasama sa trabaho ni Sister Angge. Puro engineer to, Si Engineer Jeffrey at saka Engineer, Daniel. Pakitayo nga yon sila brother, sila engineer. Mga pala to, katulad ko to, mga engineer noon. Hindi, joke lang. At saka si Micaela, na kasama po ni Mr. Relia. First time nyo ba? First time nyo? Tsaka sila, Sila Engineer Jeffrey, tsaka Daniel. First time? Okay. Welcome kayo, mga engineers, at si Micaela Maestrado. Ganon din yung mga kapitbahay, kumare, mga kaibigan ni na Sister Glo, at
Sila po yung mga na Bible study po, no? O naka-attend po ng Bible study kahapon doon po sa Antipolo Hills. Ano, sila Mary J, tama ba? Mary Joy, sorry. Sorry. Mary Joy. O ba yan? At saka si Anna May. Yan. At saka si Elisa. Ayan, si Elisa. Welcome po kayo sa Jesus First Christian Ministries. Kung hindi niya pa po ako kilala, ako po si Pastor Ferdinand Espiritu. Ito po si ating Elder Ray. Si Elder Ray Tayaw. Yung aking pong may bahay, ayun, yung naka-red, yung maganda po. Si Ate Sunyo, si Tito Sunyo. So purihin po ang Panginoon. Welcome po kayong lahat po sa Jesus First Christian Ministries. Salamat sa inyong pagpapaunlak na kayo ay nakarating dito, no? Hindi po alam niyo po, hindi aksidente na tayo po ay nakakarating dito o nakaka-attend kayo. Merong layunin ng Diyos kung bakit kayo nakapakinig ng mga salita ng Panginoon. Kasi ang utos ng Panginoon, di ba? Umayo kayo at ipangaral ninyo ang mabuting balita. Sabing ganon. Umayo kayo at pangaral niyo ang mabuting balita sa buong sanlibutan. Ang sumampalataya at mabautismo ay maliligtas, ang hindi naman ay parurusahan. Ang mga tagapakinig lang po. Ang Jesus First po ay hindi nagtataas ng relihiyon yan. Hindi relihiyon ang itinataas namin. Hindi sekta o anumang grupo. Yung Jesus First Christian Ministries, pangalan lang yan ng church. Pero hindi yan relihiyon. Para lang meron kayong pagkakakilanlan, identity. Halimbawa, pag tinanong ka, saan ka uma-attend? Diba? Sa kami, Jesus First Christian Ministry. Pero hindi relihiyon po yan. Dahil ang relihiyon po, mga kapatid, tandaan natin, hindi naman yan ang daan patungo sa kaligtasan. Kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang ating pong tinataas dito ay si Kristo. Ang Panginoong Jesucristo na siya yung naparito dito sa sanlibutan, di ba? Pero mo, sabi nga doon sa kanta natin, iniwan niya yung kanyang trono. Diba? Nasa kanang trono siya ng Ama. Tapos iniwan niya, nagkatawang tao siya para tayo mga makasalanan ay abutin niya. Mga kapatid, namatay siya, doon sa krus, nagbubuo siya ng kanyang dugo, naghihirap siya, nagsakripisyo siya, alang-alang sa iyo at sa akin, alang-alang sa ating lahat ng mga makasalanan. Lahat po tayo makasalanan. Walang hindi makasalanan sa atin sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam niyo po yung kamatayan na yon, yung walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoong Yesus. Pag tayo po bilang mga makasalanan ay magsisi at magbalik loob sa Kanya at sumampalataya sa Kanya sapagkat siya lamang po ang daan patungo sa kaligtasan. Wala na pong iba. Amen? Kaya ang tinataas po natin dito ay ang ating Panginoong Jesus. Sabi ng salita ng Diyos, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas ng tao. Hindi sa pangalan ni Maria, ni Jose, ni Pedro, ni Pablo, kani-kanino pa man, kundi sa pangalan lang ng ating Panginoong Yesus. Mga kapatid, kaya dapat siya po yung ating susundan sa buhay. Pag si Kristo ang ating sinundan, hindi tayo maliligaw. Pero pagka ang sinusundan natin, yung mga tao rito, yung ating sarili o yung ibang mga Diyos, dami pa naman mga Diyos na sinasamba ang tao. Merong pineapple juice, lemon juice. Joke lang, pampagising lang. Hindi, ang dami talagang Diyos. Kaya sabi ng Diyos, di ba, huwag kang sasamba sa ibang mga Diyos. Huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Di ba, nasa 10 utos yan mga kapatid Kaya pagka talagang yung tunay na Diyos ang sinasamba natin, nagre-reflect po yan sa ating buhay.
Kasi ang Diyos ay banal, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabait, ano po? Ang Diyos ay makatarungan. Magre-reflect po yan pagka ang sinusunod natin sa buhay ay yung tunay na Diyos. Kaya makikita niyo po doon sa buhay ng tao kung sino sinasamba niyang Diyos eh. Doon sa kanya mga ginagawa. Opo, nagre-reflect po yan kung sino yung kinikilala nating Diyos sa ating buhay. Kaya kung si Kristo yung kinikilala natin, ano ba si Kristo? Di ba matuwid, mabait, mapagpasensya, matyaga, mapagmahal. Di ba? Ganun po ang Panginoon. Pag sumusunod tayo sa kanyang mga salita, di ba yun yung nagiging tayo? Kasi yun yung ating sinusundan, mga kapatid. Amen? Tapos na po tayo. Sisimula pa lang tayo. Mga kapatid, ano? Yan. Wala pang introduction, nakailang minuto na tayo. Sige, para po tayo, makapagsimula. Ayan. Alam niyo po, ipagpapatuloy po natin, yung atin pong pinag-aaralan, tungkol po sa tinatawag na pagbabago, binabago, at saka yung mga pagbabagong kailangan na atin pong ginagawa, nakikita sa ating mga buhay bilang mga taong nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. Hindi po pwede mga kapatid pag sinasabi natin na tayo mananampalataya, tayo'y mga Kristiyano, kumikilala sa Panginoon, tapos yung buhay natin ay hindi nababago. Kailangan po, nakikita talaga yan sa ating mga buhay bilang Kristiyano. Marami kasing nagsasabing Kristiyano, pero parang hindi Kristiyano kasi ang ibig sabihin ng Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Yun po yung ibig sabihin ng Christian. Kaya hindi pwedeng pagkayong, nabinyagan ka, lahat naman tayo nabinyagan sa halos lahat tayo Tapos nabinyagan tayo. Tapos nung nabinyagan na tayo, ako, katulad ko, nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, baliw din ako nun sira ulo ako nun. Di ba? Naandyan lahat din yung mga kalukuhan. Walang nagbago sa buhay ko. Pero ang tawag ko sa sarili ko, Christian. Pero pagka atin talagang lilimiin, kung ano po yung tinuturo na salita ng Diyos, hindi gano'n ang pagiging Christian. Hindi nagiging Christian ng isang tao dahil siya'y nabinyagan, dahil siya'y nakumpilan, kundi sa turo ng ating Panginoong Yesus, nagiging Christian lang yung isang tao. Tinatawag siyang Christian dahil siya'y sumusunod na sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung tawag sa mga alagad noon. Yung unang mga alagad, tinawag silang Christian dahil sila'y tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Nakita po sa buhay nila yung pagbabago. Kaya ang tawag nila, mga tao, mga Christian yan. Tagasunod yan ni Kristo. Yun yung mga alagad, mga kapatid. Mga kapatid, pasensya na kayo pagka medyo umubo po ako. Medyo nauuso. So atin pong tatalakayin to mga kapatid, yung mga pagbabagong kinakailangan sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Sabi diyan, ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi napapatunayan sa pamamagitan ng mga salita o panlabas na mga gawa lamang. Hindi yan sa salita lang. Sasabihin mo, ako'y Kristiyano, ako rin ay mananampalataya. Hindi yan po napapatunayan dyan. Sabi diyan, manapa, tinitimbang ito ng Diyos sa mga nilalaman ng ating mga puso na isinasagawa naman sa ating mga buhay. Wika nga ni Santiago, ang pananampalatayang wala namang gawa ay pananampalatayang patay. Inihalin tulad pa niya ito sa pananampalataya ng mga demonyo. Bakit? Kasi nga po, ang demonyo man ay nananampalataya rin. Nanginginig pa. Kilala niya si Jesus, kilala ng demonyo na si Jesus yung tagapagligtas, siya yung Kristo. Pagka binasa natin yung Biblia, alam niya kung anong magagawa ng Panginoong Jesus. Anya. Kilala niya. Pero ang demonyo, kahit nananampalataya, hindi yan sumusunod.
Ngayon, pag sinasabi nating nananampalataya tayo sa Panginoong Yesus, tapos di naman tayo sumusunod sa Kanya, questionable yun, mga kapatid. Kasi ang demonyo ay nananampalataya rin. Kaya po, iba yung Christian Kaya tinatawag nga silang Christian, hindi sa pangalan lang. Ngayon, madali lang sabihin na tayo'y Christian. Ang tawag nga sa atin, Christian country. Christian nation. Di ba? Pero tingnan mo yung mga tao, yung ginagawa. Tingnan mo yung mga politiko. Ba't pa tayo napunta sa politiko? Di ba? Di ba? Hindi nakikita. Sabi diyan, dahil dito ang pananampalataya ay sukat na magbunsod ng pagbabago sa isang tao. Nagbabago po yung mga totoong nanampalataya kay Kristo. Pag hindi nagbago, sigurado, mukhang hindi ka sumusunod sa ating Panginoong Yesus. Kasi yung pananampalataya sa Panginoong Yesus, nagbubunga yan. Nakikita yan sa ating mga ginagawa. Kaya nga dapat po yan ay maunawaan ng mga tao. Ang mga ito ay pagbabagong inaasahan ng Diyos mula sa ating lahat. Ayan, bagong taon ngayon, di ba? Di pa naman tapos yung ngayon pa lang January pa lang. So sa bagong taong ito, atin muling alalahanin yung mga pagbabagong inaasahan ng Diyos mula sa atin. Magsimula tayo sa pagbasa sa John 14:21 hanggang 24. Sabay-sabay nating basahin. Basa. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umuibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Kita nyo ang linaw, di ba? Sinabi ng Panginoong Yesus na yung umiibig sa Kanya ay raw? Tumutupad sa Kanyang mga salita. At yung hindi umiibig sa Kanya ay hindi tinutupad yung Kanyang mga salita. Panglinaw po niyan. Kaya halimbawa, tatanungin mo yung sarili mo. Tatanungin natin yung sarili natin. Talaga bang iniibig ko ang Panginoon? Diba? Talaga bang minamahal ko siya sa buhay ko? Samantalang ang mga tao, ang pinakamahalagang utos, di ba? Ay yung unay ibigin natin ang Diyos. At kung iniibig natin ang Diyos, dapat tumutupad tayo. Sumusunod tayo sa Kanya. Amen? Kaya kita niyo, alam niyo po kung bakit magulo yung pamilya. Bakit magulo yung mga pamilya? Bakit kanya-kanya? Bakit labo-labo? Bakit, hiwa-hiwalay? Alam niyo po, pag yung tatay, nanay, mga anak, sumusunod sa Panginoon, wala namang problema Ganun lang po kasimple yun. Yung sinasabihan ng Panginoon na sabi niya, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking mga salita. Sabing ganun. So, siyempre, kaninong utos yun? O kanino pinag-uutos yun? O, diba, sa ating lahat? Sa atin. O, bilang anak, bilang asawang babae, asawang lalaki, bilang anak. Tapos yung utos niya, naririyan. Gabay nga natin yan para mamuhay tayo ng mapayapa, ng maayos. Kaya pagka yung tao hindi susunod sa Panginoon, magulo talaga buhay. Gugulo talaga buhay pag hindi sumunod yung tao sa Panginoon. Kasi gagawin niya lang yung alin?
Yung gusto niya. O kaya, anong mangyayari? Kanya-kanya. O, di ba? Ganun po yung mangyayari. Mga kapatid. Ano sabi diyan? Ano nga po ba yung mga pagbabagong inaasahan ng Diyos mula sa atin? Sabi diyan, inaasahan Diyos na siya ang tunay nating iibigin. Sabi diyan, ang ating mga buhay ay salamin lamang ng nilalaman ng ating mga puso. O, sumasalamin yung ating buhay, yung ating pamumuhay, yung ating ginagawa, kung ano yung laman ng ating puso. Sumasalamin po yun. Diba? Kasi dyan ang gagaling yan. Diba? Nasa loob yan. Hindi dito sa yung physical na puso. Ang tinutukoy dyan, yung spiritual na puso natin. Baka sabihin nyo dito sa loob ng puso, dahil pagka tinanggal yung puso na, hindi man makikita din yan eh. Alam niyo po yung kasalanan, pagka meron ditong nakatago, makikita yan sa ating mga ginagawa. Mga kapatid. Dahil yun ang laman ng ating puso. Kaya nga kung ano yung laman ng puso, lumalabas sa Diba? Sa bibig. Kaya pagka puro malalaswa, yung laman ng puso mo, ba lumalabas? Pagka masasamang salita, yung laman ng puso mo, ba lumalabas? Pagka masasama yung mga nasa loob ng puso mo, di ba lumalabas ginagawa ng mga tao? Ay paano, pastor, kung halimbawa, yung pinalitan ng puso, yung isang tao, mabuti yung tao, kailangan palitan ng puso, ay walang ibang maipapalit kundi doon sa isang kriminal na puso. Sa palagay niyo, magiging masama yung Kita niyo, di ba? Iisip kayo. No? Hindi. Kasi hindi naman yung physical na puso ang pinag-uusapan natin. Ang tao, mayroong tinatag na spiritual eyes, spiritual heart. Mga kapatid. Kaya pagkalimbawa, yung napakasama, di ba? Yung napakasama ay nagbalik loob sa Panginoon. Di ba? Nagiging siya. Katulad katulad ni Pablo, mamamatay tao 'yon. 'Di ba? Hindi pa siya alagad noon. Mamamatay tao si Pablo, 'di ba? Taga-usik, pero nung tinawag siya ng Panginoon, nabago yung buhay niya. Naging tagapagturo na siya, tagapangaral, tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Ang tawag pa sa kanya noon, Saul. O, 'di ba? Yung taga-sira siya, tagawasak siya ng mga ng church, ng mga mananampalataya. Tapos nung siya ay sumunod na sa Panginoon, Pablo na ang tawag sa kanya. Nagbabago, mga kapatid. Pati pangalan niya, nagbago. No? Kaya, nakagulat naman. Diba? Kaya sabi rito, dahil dito walang sukat ipagtaka sa mga iniugali at ginagawa ng bawat isa sa mga kanilang buhay. Hindi ito hiwaga na kailangan pa ng pagsasaliksik o matiimtim na pag-iisip. Ang ating mga buhay ay salamin palagi ng pag-ibig ng puso o ng kawalan nito. Atin pong suriin ang sinasabi ng Biblia. Sabi po dyan, ito yung mga pagtatangi sa pag-ibig at puso. Una, kung nasaan ang kayamanan, naroon din ang puso. Pangalawa, walang puwang sa puso ng tao yung dalawang pag-ibig. Kaya po yung kanta na, sana dalawa puso ko. Ay, hindi talaga mangyayari yun. Meron lang isang puso yung tao. At sigurado, pagka meron tayong iniibig, hindi pwedeng dalawa. Meron kang higit lang na iniibig doon. Opo, ganun po yun. Kaya wag niyong ipagkakamali yung ganun. Wag niyong gagayahin yung sana dalawa puso. Hindi po mangyayari talaga yun. Kaya sabi diyan, ang pag-ibig sa Diyos ay tugon lamang sa kanyang nauna ng pag-ibig sa atin. Pangapat, ang pag-ibig natin sa Panginoong Yesus ay pinapatibayan ng ating kagustuhang sumunod sa Kanya at sa Kanya mga inuutos. Anong sabi diyan? Una, sabi po diyan, kung nasaan ang kayamanan, naroon din ang
puso. Kaya sabi po ng Biblia ay ito. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kung saan naroon ang iyong puso, naroon din ang iyong kayamanan. Pag binaliktad po natin. Kaya pagka ang tao ay ang kanyang mga pinapahalagahan ay yung mga bagay dito sa mundo, ay sigurado na andun yung kanyang puso. At yun yung kanyang kayamanan. Di ba ang tao pa naman, talagang ang gustong-gusto, yumaman. Di ba? Ang gusto niya talagang magkamal. Dahil akala nila, pagka ikay mayaman, ay secure na ang iyong buhay. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Dahil may maraming kwento sa Biblia. Pagka pag-uusapan natin yung kayamanan. Kaya kita niyo po, ang salita ng Diyos, ang lagi niyang ine-emphasize, huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Baka sabihin niyo, Pastor, di na ako magsi-savings, ganon. Di na ako mag-ipon. Hindi. Hindi na ibig sabihin ng mga kapatid. Kaya lang, marami po na mga tao dahil sa yung pagkahumaling sa mga bagay, sa mga kayamanan, alam niyo po, pinagpapalit nila ang Panginoon. Pinagpapalit nila ang Diyos. Kaya nga pagka-araw ng linggo, imbis na mag-church, ay malakas ang kita ngayon. Di ba yung minsan yung iba, daig pa tayo minsan ng mga Muslim, pag ng incheck, pagka-araw ng tama ba? Linggo? Nagsasara sila, yung gano'n. Di ba? Tapos sasamba sila doon sa kanilang Buddha. Samantala yung Christian, Yung Christian, alam na yung salita ng Diyos. Yung araw ng linggo, imbis na ilaan, ay pagka may pera, minsan nag-iisip ng saan kaya ako mamamasyal? Di ba yung gano'n? Tumumol muna ako. Dami kong blessing ngayon. Imbis na sa church muna, magpasalamat sa Panginoon. Kung ano-ano. Kaya pala, ang Panginoon, hindi niya lahat pinapayaman. Kasi pagka yung pinayaman niya tayo lahat, hindi natin siya kailangan. Natin siya kailangan. Ganun ang nangyayari pagka yung sobrang dami mo ng impok. Masyado ka lang tiwala saan? Sa sarili mo. Kasi wala ka nang kailangan sa Diyos . Kaya mabuti pa yung simple lang. Yung sabi ng Panginoon na masaya na kayo, kayong kinakain at dinaramit. Ganon. Makontento na kayo. Sabi na salita ng Diyos, sabi diyan, nalimutan ko. Sinabi po doon sa 1 Timothy na ang kabanalang may kasamang kasiyahan, ay malaking pakinabang. Yung simple lang. Simple ka lang. Yung kontento ka kung ano yung mga bunga ng iyong pinagpapaguran, pinagpapagalan. Kasi sa isang iglap, biglang nawawala yan. Naalala niyo po nung bumagyo, lumindol, yung mga inihanda ng mga na ang gagandang bahay, tapos yung mga dinaanan ng sandali lang sa isang iglap. Nawawala. Siyempre pagka doon yung mo, di ba? Talagang ka, yung parang mawawalan ka ng pag-asa. Bakit gano'n? Sisisihin mo siya.
Sisisihin pa natin siya. Pero kung sa Diyos tayo laging nakasalig, kung dumating man yon, Lord, ang matuwid, kahit 7 beses man yan mabuhal, itatayo po yan ng Panginoon. Amen? Yes. Basta tayo po ay sumusunod sa Panginoon. Sa buhay talaga dito, kay matuwid ka, kay hindi, meron talaga tayong mga mararanasan. Sabi diyan, ano pa po? Walang puwang sa puso ng tao ang dalawang pag-ibig. Kaya sabi ng salita ng Diyos, walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Laging paalala sa atin ito, mga kapatid. Huwag tayong magsalig o tumiwala sa pera o sa kayamanan kaya. Huwag mong hayaan na didiktahan ka ng pera o ng kayamanan o kung anumang meron ka sa buhay. Kahit ano. Lalo na, halimbawa, kayo, mga matatalino kayo. Halimbawa, matatalino yung iba. Yung mga matatalino dito. Siyempre, pag matalino ka, meron kang kayamanan yan eh. Di ba? Maabilidad ka. Talented. Talented. Talentado, pangit pakinggan eh. Napakatalentado niyong lahat. Talented. Di ba yung iba sa sobrang talented nila, maabilidad sila, magaling sila, matalino sila. Masyado silang believe sa kanilang sarili. Huwag ganon, mga kapatid. Ipagpasalamat natin sa Diyos kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon. Kung sino man ibig magmalaki, sabi, ang Diyos ang kanyang ipagmalaki. Amen? Kaya huwag tayong magpo-focus, mga kapatid, sa mga yan. Dapat yung ating pag-ibig higit sa lahat, ay nasa ating Panginoon. Huwag sa mga bagay at sa kung anong meron tayo sa buhay. Ano pa po? Sabi diyan, ang pag-ibig sa Diyos ay tugon lamang sa kanyang nauna ng pag-ibig sa atin. So kung inibig tayo ng Diyos, dapat ganun din naman ibigin natin ang ating Panginoon. Sapagkat sabi diyan, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. O kaya pagka ikaw, punong-puno ka ng galit, punong-puno tayo ng puot, ng sama ng loob, ay, naku, nasa ng pag-ibig pagka ganyan. Diba? Tapos galit ka na doon sa kapitbahay mo. Sabi pa naman ng Panginoon, anong gagawin natin sa ating mga kaaway? Ibigin, ipanalangin siya. Napagpalain pa nga hindi papanalangin sana, mamatay na sana yung kapitbahay ko. Diba? Papanalangin, sana masagasaan ng kariton paglabas. Diba? Yung ganun. Tapos hindi mo pinapansin. Dinadaan-daanan mo lang. O paano ka makapamuhay ng payapa pagka ganun? Samantalang yung mga Christian dapat yung halimbawa ng pagpapatawad, ng pag-ibig, di ba? Ng pagpapaumanhin, ng pagpapasensya. Kaya halimbawa tayo dito sa church, hindi nagpapansinan. Yun ang mahirap. Sinabi natin, magkakapatid tayo. Tapos di tayo nagpapansinan. Di mo pinapansin yung katabi mo. Pero tinatabihan mo. Wala ka lang magawa dahil katabi mo. Tapos di mo binabate. Anong klase yun? Sabi ng salita ng Diyos, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Tapos yung asawa mo, hindi mo kinakausap. Diba? Yung anak mo, mga ganun. Samantalang yung pag-ibig, dapat pinaparamdam natin yan. Hindi lang sinasabi yan. Ang pag-ibig ng Diyos,
ipinakita niya nung ibigay niya ang kanyang bugtong na anak. Inialay niya. So dapat pala, ganun din ang gagawin natin. Ialay natin yung ating mga sarili saan? Una sa Diyos. Pangalawa sa ating kapwa. Tiyo po, mga kapatid. Kaya kung ano magagawa natin sa ating kapwa, di ba? Gawin natin bilang pagpapakita ng pag-ibig sa kanila. Kaya magpatawad ka na, kapatid. Dahil ang tunay na umiibig, ay nagpapatawad. Pagka hindi ka marunong magpatawad, ay hindi ka umiibig. Ang Diyos nga lahat ng uri ng kasalanan, pinapatawad niya Tayo pa kaya ang hindi marunong o hindi magpapatawad? Amen? Kaya pagkalimbawa, pag umuwi kayo ngayon, kausapin mo yung asawa mo. Kausapin mo yung anak mo. Kausapin mo yung kapitbahay mo. Ano dapat? Para magkaroon ka ng kapayapaan sa puso. Pagka hindi mo ginawa yan, kapatid, naku, bang hirap. Makikinig ka lang ngayon, pagkatapos, wala na naman. Kaya sabi ng salita ng ating Panginoon, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, ang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Praise the Lord! Amen? Purihin ang Panginoon. Biruin niyo yun, Ginawa ng Diyos yun para mapatawad yung ating mga kasalanan. Kaya nung tayo sumampalataya, nagbalik loob sa ating Panginoong Jesucristo, nakipag-isa sa Kanya, nilimot niya na ang ating mga kasalanan. Mapalad ang mga taong pinatawad na ng Panginoon at nilimot na ang kanilang mga kasalanan. Sino yon? Yung mga taong nakipag-isa at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? O ano pa po? Ayan, para mabilis tayo, Ang pag-ibig natin sa Panginoong Yesus ay pinapatibayan ng ating kagustuhan, sumunod sa Kanya at sa Kanyang mga iniuutos. Tandaan natin, mga kapatid, walang ibang katibayan na tayo nga po ay umiibig sa Diyos. Kundi yung ating ginagawang pagsunod sa Kanya. Sabi ng salita ng Panginoon, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Sabi diyan, ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya. At ako lubusang magpapakilala sa Kanya. Wow, iruin mo yun? Lubos na makikilala natin ang Panginoong Yesus sa ating buhay. Tinanong siya ni Judas, hindi ni Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. Kaya malalaman mong yung tao ay naroroon ng Diyos, ang ating Panginoong Yesus, kapag yung salita ng Panginoon ay nahayag sa kanyang buhay. Mahal ba natin si Lord? Dapat di salita lang yan, Dapat yan, nakikita po yan sa ating mga buhay o sa ating gawa. Sabi diyan, ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ganun lang po yun kasimple. Kaya hindi pwedeng mangangatwiran yung mga tao. Hindi, Pastor, kahit hindi ko naman yan ginagawa, mahal ko pa rin si Lord. Ay, hindi po totoo yun. Ito po yung maliwanag. Kapag hindi natin tinutupad, ito po, kailangan ba nating tumupad sa utos ng Diyos? Meron bang utos ang Diyos? Ay marami. May mga relihiyon kasi nagsasabi, ay hindi na kailangan natin yan. Basta nanampalataya na tayo sa Panginoon. Okay na yon. Naku mga kapatid, ang demonyo nananampalataya sa Panginoon, pero hindi yun sumusunod sa Panginoon. Si Satanas nananampalataya rin sa Panginoon pero hindi yun sumusunod sa Panginoon. Mga kapatid. Ngayon,
Pag sinasabing nananampalataya ako sa Panginoon, tapos di ka sumusunod sa Panginoon, anong klaseng pananampalataya yun? Ang demonyo man ay sumasampalataya rin. Kaya dapat po, magsikap tayo na tuparin ang utos ng Panginoon. Mahirap bang tuparin ang utos ng Diyos? Mga kapatid, tanong, mahirap bang tuparin ang utos ng Diyos? Oh, alam niyo ito, papaliwanag sa inyo. Alam niyo, mahirap tuparin ang utos ng Diyos pag wala ka pa kay Kristo. Hindi mo talaga masusunod. Pero pag na kay Kristo ka na, mga kapatid, mayroon na tayong kakayanan at kapangyarihan. Kasi pag wala ka kay Kristo, alipin ka ng kasalanan. Wala ka talang gagawin, kundi sumunod. Saan? Sa kasalanan. Pero malaki kaibahan pag tayo'y na kay Kristo na. Kasi bakit? Kasi lumalaya yung tao sa kasalanan. Yun po, ha? Dadaanan natin yan. So ano po yung pangalawa? Ano po? Ano nga po ba yung mga pagbabagong inaasahan sa atin ng Diyos mula sa atin? Inaasahan ng Diyos na magbabago tayo ng ating isip at pagtutuunan ng pag-iisip. Kailangan pong baguhin ang pag-iisip. Pagka ang nasa isipan natin, puro negatibo, abay puro negatibo talaga. Yung ating mga yung mga ginagawa natin, tsaka yung resulta nun. Negative eh. Tandaan natin, yung isip natin ang nagkukuman, di ba? Na gawin mo to, gawin mo yan, pumunta ka rito, wag kang pumunta dyan. Parang lang yan, yung computer. Na merong ano ba yun? Ha? Hindi, yung memory. Processor. Na yun yung nagkukuman. Po? Parang ganon. Di ba, sa isip natin, pinaprocess yung kung ano-anong mga gusto mong ilagay dyan. Po mga kapatid? Sabi niyan, kung sa puso nabubuod ang ating pag-ibig, sa isip naman nakakatha ang mga pamamaraan at mga paggawa sa buhay. Hindi maaaring paghiwalay nito. Nagkakaroon ng pingkian at digmaan ng puso at isip ng tao kapag hindi na bago at naturuan ng isip na sumunod sa puso. Ayan. Nawawalan ng saysay ang pagbabagong puso kung hindi naman mababago rin ang isip. Ito ang dahilan kung bakit kailangan baguhin, hindi lamang ang iniibig ng ating mga puso, kundi ang nilalaman at tinutuunan rin naman ng ating mga isip. Di ba? Kinakailangan pala tayo mga kapatid, yung puso natin na umiibig sa Diyos, sinasabi natin? Dapat yung isip din natin, ay sumasabay doon. Kaya kinakailangang baguhin, yung nasa isipan po natin. Pero mo sasabihin ng puso mo, iniibig kita, Lord. Pero yung nasa isip mo naman, iba ang gustong gawin. Kaya kinakailangan, babaguhin din natin yung ating mga isip. Amen? Kaya sabi po dyan, ano nga ba yung dapat baguhin sa isip? Magpanibagong isip sa halip na umayon lamang sa pag-iisip ng mundo. Sabi ng salita ng Diyos, kaya nga, eto na naman tayo mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid, yung ating buhay, yung ating mga sarili, kung tayo nanampalataya na, kung tayo na kay Kristo na, kung tayo nakipag-isa na sa Panginoon, anong sabi po ni Apostol Pablo? Dahil tayo kinahabagan lamang ng Diyos, kinaawaan niya, tayo mga makasalanan, nagkanya-kanya tayo, namuhay tayo sa ating sarili, pero dahil tayo niligtas niya, dahil kinahabagan niya tayo, na tayo sumampalataya, ano pong gagawin natin? Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay niyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. O kailangan ba nating magpakabanal? Kailangan. Hindi magbanal-banalan, ha? Kailangang magpakabanal.
Alam niyo po, etong sikreto, para yung mga anak natin, yung ating mga kasama sa pamilya, no? Kung ayaw nating maging pasaway, ano po, kailangan talagang ang mga magulang ang unang nag-aalay ng kanilang buhay sa Diyos. Ang hirap turuan ng mga anak, mga kapatid. Hindi basta-basta. Eh di ba madalas yung problema ng mga magulang, yung kanilang mga anak. Pero ang tunay na problema minsan ay yung mga magulang. Kasi yung mga magulang, ay, mga magugulang, ay, ba't mo nasabi yan? Kasi, yung mga magulang, ang sabi ng Diyos, sabi diyan, ikintal nyo sa inyong puso at isip, yung aking mga utos. Ituro nyo to sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan. Sa inyong pamamahinga, sabing ganun, sa inyong pagtulog. Pero dapat ang unang gumagawa nun ay yung mga magulang. Kaya hindi po, kaya maraming mga anak yung hindi na, tawag diyan, yung lumaki sila na hindi talaga may sumusunod sa Panginoon, may takot sa Diyos. Kasi nga, yung mga magulang, hindi nila nagagawa. Tandaan natin mga kapatid, ang mga anak ay hindi sumusunod sa sinasabi natin, kundi dun sa ating mga ginagawa. Opo. Madali lang kasing magsalita. Kung gagawin yan, huwag kang magsisigarilyo. Sabi mo gano'n, anak, ibili mo ako sigarilyo. Huwag kang maglalasing. Anak, ibili mo akong gin. Sabi mo, naman. Tapos tuturuan mo, huwag maglasing. Hindi po naniniwala ang ating mga anak doon sa sinasabi lang natin, kundi doon sa ating mga ginagawa at nakikita nila. Ganun po yun. Kaya pag iniibig natin ang Panginoon, di ba, dapat sa buhay natin nakikita yon. Tapos maipapasa po natin yon sa kanila. Basta sumusunod po tayo. Kasi kung sumusunod tayo sa Panginoon, alam naman, hindi natin ituro yon sa ating mga anak. Nakakapatid. Kaya nga dapat tayo yung nag-aalay ng buhay. Tapos yung mga Christian sabi, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sabi sa Christian, huwag na tayong makiayon. Ay may mga Christian daw sila, tapos yung mga kumpare nila, pare, inuman tayo, sila pa nagyayaya. Sabi, huwag na nga makiayon sa takbo ng mundo. Pare, meron ka ba dyan? Sige, sa akin ang pulutan. Sabi, huwag makiayon. Huwag na tayong makiayon sa kanila. O kayo mga kabataan, di ba? O yung mga kaibigan nyo, mga classmate nyo, kasama nyo sa trabaho. Pagka kayo lumabas, tapos may mga, alam mo naman yung mga mga kapatid, eto, tanong ko kayo. Bawal ba sa atin yung magsigarilyo? Bawal. Bakit? Ganon. Ay ba't yung asukal nakakasira sa lahat po ng mga bisyo. Kaya kailangan nating mabago. Kasi yung mga gawain na makasanlibutan yan. Kaya sabi, di ba, yung mga mananampalataya, sabi, kailangan lumalakad sa gabay ng Espiritu at hindi sa mga gawa ng laman. Katulad ng ito ang mga gawa ng laman, pangalunya, karimari-marim na pamuhay, pagkainggit, paglalasing, pagsamba sa Diyos-Diyusan, walang taros na pagsasaya. So binanggit yun, yung paglalasing. At iba pang katulad nito. So, ibig sabihin, yung mga bisyo na yan, masamang gawain, dapat talaga ang mga mananampalataya, tinatalikuran yan.
Hindi ginagawa yan. Kailangan namang halimbawa ako, ano, kung okay lang yon, nagpapastor ako, tapos yayayain ko siya. Mga kapatid, inuman naman tayo, paminsan-minsan lang. Kailangan namang, kung okay lang yon, di ba? Para mas malakas ang loob ko pag nangaral. Inom muna tayo. Kailangan naman pwede yung ganun. Paano? Paano naman kayo maniniwala? O paano tayo makakapamuhay sa kabanal? Kaya nga sinasabi, tigilan natin yung mga gawain makasanlibutan. Kaya nga sabi, huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Ganyan yung makikita natin ngayon eh. Diba? Lumabas ka, pumunta ka dun sa amin, andyan ang sugalan, andyan ang inuman, andyan ang mga, kung anong mga pinagagagawa dyan. May chongkian pa, mga ganon. Ano sabi? Kailangan tigilan yan, layuan yan, talikuran yan. Kaya sabi, huwag umayon sa takbo ng sanlibutan. Magbago ng mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan niyo ang kalooban ng Diyos kung ano yung mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Pag hindi tayo magbabago ng isip, hindi natin malalaman kung ano yung kalooban ng Diyos. Kasi bakit? Puro makasanlibutan yung nasa isip mo eh. Dapat yung nasa isip natin mga bagay na spiritual sa isip niyo, mga bagay na panlangit, wag yung mga bagay na panlupa. Di ba yun ang sabi? Di siyempre puro yung ang laman nyo, mga bagay na panlangit, bagay na spiritual. Di magiging spiritual ka. Pero pagkama, bagay na sanlibutan, magiging makasanlibutan ka. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Magbago na kayo ng pag-iisip. Sino magbabago? Tayo. Alam nga naman, magicin lang ng Diyos yun. Sa atin, baguhin ko isip ni Margaret. Ching! Dapat na bago na tayo lahat. Ang gusto ng Diyos, kusa tayong magbabago, susunod sa Kanya. Hindi yun instant na biglang nawawala. Tuturuan niya tayo. Kaya nga may utos, tinuturuan tayo na sumunod sa Panginoon. Konti na lang. Kaya mapalad yung taong hindi nakikinig sa payo na masasama, at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi nakikisama sa mga kumukutya. Mga praise the Lord yan. Hallelujah yan. Uy, sumama ka na sa mga praise the Lord? Sasabihin ng mga tao, alive ka na rin, Yung mga nangungutya. Anong pangalan mo, sis? Ana May, sasabihin, di ba? Ay, Ana May, sumasama ka na rin pala dyan ngayon, ha? Saka kayo pupunta? Sa praise the Lord, hallelujah? Di ba? Di ba may mga taong gano'n? Yung parang kinukutya nila yung yung mga ganyan. Yung mga kumarin nyo, kumparin nyo, mga kapitbahay nyo. Pag lagi ka nang dumadalo, yun ang sasabihin. Di ba rin kinukutya tayo sa pangalan ng Panginoon? Mapalad kayo, sabing ganun. Pag kayo kinukutya, dahil sa aking pangalan. Kaysa tayong nangungutya. Diba? Kahit si Kristo ang ating Panginoon kinutya. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Dapat kasiyahan nating sumunod. Yung iba, pag naririnig yung minsan, tinutuwid tayo, di ba? Minsan, kinukorek tayo. Amugot. Dapat masiyahan nga tayo eh. Bakit? May nagko-correct sa atin. Yung salita ng Diyos. Mapalad tayo. Bakit? Kasi nagmamalasakit sa atin yung nagtuturo at nangangaral. Ibig sabihin, iniibig ka. Amen? Ayan. Ano ba po? Hindi na naman natin matatapos to. Sabi niya, ituon yung pag-iisip sa mga bagay na maka-Diyos. Okay to? Sabi niya po rito, ayan, bilang pagtatapos. Uy, matatapos na nga tayo. Mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Dapat ba yan ang maging laman ng ating isip? Paano naman mababago yung ating isip?
Kung hindi, ito yung magiging laman ng ating isip. Kaya pagka halimbawa, eto, edi magpe-Facebook ka, mag-YouTube ka, halimbawa. Ano, at kung ano-anong mga ang tawag doon, mga pinupuntahan mo. Ikaw pa mismo, no, yung nagpupunta sa kung saan sa mga site. Ay, wala na. Ang nilalagay mo sa isip mo ay mga masasama at makasanlibutan. Samantalang ang sabi, dapat yung laman ng ating pag-iisip ay karapat-dapat at kapuri-puri. Kaya tatanungin natin, yung ba pinapanood mo karapat-dapat? Yung bang ginagawa mo ay kapuri-puri sa Diyos? Yung bang pinupuntahan natin, nakakapamuhay tayo ng banal. Kaya sabi, dapat yung totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Sabi dito, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan. Ano daw gagawin? Isagawa. Isagawa. Kailangang isagawa, sabi. Sabi diyan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen? Ayan ang dapat, mga kapatid. Kailangan ito po yung patuloy na baguhin natin sa atin pong mga buhay. Dahil tayo po, ay bagong nilalang na, di ba sabi? Sapagkat ang sino nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. So, bilang bagong nilalang, dapat nababagong patuloy yung ating mga buhay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Diyos.